Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 856 hanggang 62. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oh! Lumiwanag ang mga mata ni Ken nang marinig niya si Chendong, at nagtanong siya na may bahagyang pagtataka. Maaaring ang iyong Chen clan ay nagtataglay ng isang batang henyo na nakakatugon sa kondisyong ito. Elder Ken, tiyak na nagbibiro ka. Bukod kay Conrad, paanong ang ating Chen clan ay nagtataglay ng napakagandang kabataang henyo? Tumawa ng mapait si Chendong. Siya ay isang batang kapatid na nakilala ko ilang araw na ang nakakaraan, at nagtataglay siya ng isang pambihirang lakas sa kanyang murang edad. Hindi ako natatakot na magkaroon ng pangungutya ni Elder Ken, ngunit ni isang tao sa aming Chen clan ay hindi nakatapat sa batang kapatid na iyon. Ano? Agad namang nabigla si Ken nang marinig niya ito. Patriarch Chendong, narinig ko mula kay Conrad na ang Supreme Elder ng iyong Chen clan ay nakalusot na sa ika-5 antas ng Void Interpretation Stage. 4 na taon na ang nakakaraan. Hindi kaya siya ay hindi katugma ng batang kapatid na iyong sinabi? May isang bagay na hindi mo alam, Elder Ken. Ang Supreme Elder ng ating Chen clan ay nakalusot sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage kanina. Napabuntong hininga si Chendong, at medyo naging komplikado ang kanyang tingin. Sobra siyang ikinagulat ng binata na nakadamit ng violet kanina. Ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Ken, at naantig siya. Patriarch Chendong, maaaring ang binata na binanggit mo ay natalo pa ang Supreme Elder ng iyong Chen clan, isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Oo. Tumanggaw si Chendong. Nasaan siya ngayon? Nagniningning ang mga mata ni Ken nang mapilit itong magtanong. Bigla niyang naramdaman na malaki ang posibilidad na ang binata ay magiging turning point para sa Woodpeak. Kasalukuyan, ang Woodpeak ay patuloy na bumababa, at ito ay agad na nangangailangan ng natitirang sariwang dugo upang sumali dito. Nananatili siya sa Yale clan ng ating Driftwood Town sa panahong ito. Elder Ken? Kung interesado ka, ako ay. Hindi pa tapos magsalita si Chendong nang maputol siya ng isang biglang boses. Patriarch Chendong, dumating si Alvin nang hindi inanyayahan, sana ay huwag mo akong ipaglaban. Isang mahinahon at matunog na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng Chen Clan Audience Hall, at ito ay palapit ng palapit. Siya yun. Nagliwanag ang mga mata ni Chendong habang nagmamadaling tumingin sa pasukan. Hindi niya inaasahan na nabanggit niya lang si Alvin at dumating na si Alvin. Pero agad ding sumeryoso ang mukha niya. Nakita nga niya si Alvin, ngunit may nakita rin siyang 2 pang tao. Isang binata na nababalot ng takot ang mukha, at isang binata na lubhang nasugatan at walang malay. May 2 tao na hindi na pamilyar sa kanya, at sila mismo ang kanyang 2 anak. Conrad. Isang matanda na boses ang biglang naglaho habang ang matandang nakaupo sa ulo ay naglaho, at nang muli siyang lumitaw, nasa gilid na siya ng walang malay na binata, ang panganay na young master ng Chen clan, si Conrad. Matapos niyang suriin ang mga sugat ni Conrad at malaman na hindi ito malubha, nakahinga ng maluwag ang matanda. Pagkatapos niyang pakainin si Conrad ng hilang medicinal pill at muling i-connecta ang braso ni Conrad, tumayo siya at tumingin sa malapit na binata na nakadamit ng violet. Ang binata na nakadamit ng violet ay natural na si Alvin. Patriarch Chendong, patawarin mo ako, Timothy, at ang aking anak na babae sa pag-istorbo sa iyo. Isa pang boses ang tumunog habang ang Patriarch Yale ng Yale clan, Timothy, ay dinala ang kanyang anak na si Nancy at pumasok. Nasugatan mo si Conrad. Ang mapuputik na mga mata ng matandang lalaki, si Ken, ay nakatitig ng diretso kay Alvin habang nagsasalita ito sa bahagyang mahinang boses. Oo. Tumanggaw si Alvin, at pagkatapos ay maingat niyang pinalaki ang matandang nasa harapan niya. Nang kararating lang niya sa Chen Clan Audience Hall kanina, napansin niya ang matandang lalaki na nakaupo sa head seat, at napakadali para sa kanya na hulaan ang pagkakakilanlan ng matanda. Elder ng 5 Element Sect at Master ni Conrad. Bakit?
Ang matanda ay halatang kalmadong tao, at kahit na nakita niya ang disipulong pinakanasugatan niya ng husto, hindi siya nawala ng ulo sa galit at gusto niyang maunawaan muna ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nang makita niyang napakamakatuwiran ng matanda, ang mga mata ni Alvin ay nagkaroon ng bahagyang papuri at paggalang. Sa totoo lang, maraming beses niyang inisip bago siya pumunta rito na kung ang Panginoon ni Conrad ay isang hindi makatwirang tao na pinuprotektahan lamang ang kanyang sarili at gumawa ng hakbang laban sa kanya bago itanong ang dahilan, papatayin ni Alvin ang amo ni Conrad gamit ang anting-anting sa unang pagkakataon. Ngayon ay tila hindi lamang siya makakapagligtas ng isang anting-anting, maaabot pa niya ang kanyang pangunahing layunin mula sa pagpunta dito ngayon na sumali sa Five Element Sect at sumali sa kanyang mga kaibigan na nahiwalay sa kanya sa pamamagitan ng Five Element Sect. Ikaw siguro ang master ni eldest young Master Chen, si Elder Ken mula sa Five Element Sect, tama ba? Nanliit ang mga mata ni Alvin habang nagtatanong siya na may bahagyang ngiti. Eksakto. Tumango si Ken, at pagkatapos ay sinulyapan niya si Conrad na nakahiga sa lupa at nagtanong sa mahinang boses. Paano ka na-offend nitong walang kwentang alagad ko to the point of making you strike so ruthlessly? Walang awa. Nagsimulang tumawa si Alvin. Elder Ken, diretso na tayo. Sa tingin mo ba, sinaktan ko ng walang awa ang alagad mo? Hindi mapigilan ni Ken na hindi makapagsalita nang marinig niya ito. Hindi na kailangang sabihin, kahit na sinabi niya na ang binata na nakadamit ng violet ay walang awa na hamampas, hindi niya naisip iyon sa kanyang puso. Malinaw niyang siniyasat ang mga sugat sa kanyang disipulo, kailangan lamang nitong uminom ng nakapagpapagaling na tabletang panggamot at muling sumanib sa mga buto bago gumaling sa loob ng ilang panahon, at hindi ito mag-iiwan ng anumang side effect. Kahit ano paman, nasaktan mo ang aking alagad. Pakiramdam ko ay maayos ang pag-uugali ng alagad kong ito at talagang hindi magdudulot ng gulo. Kaya hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Tanong ni Ken sa mahinang boses. Sa totoo lang, napuno ng pagkabigla ang kanyang puso sa mga sandaling ito, nabigla siya sa edad nitong nakasuot ng violet na binata sa harapan niya. Ang binata na ito na mukhang 25 sa karamihan ay talagang may kakayahang talunin ang kanyang personal na disipulo, si Conrad, na isang martial artist sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Napansin niya nang siyasatin niya ang mga pinsala ni Conrad na si Conrad ay nasugatan ng husto sa ilalim ng mga pangyayari ng pakikipaglaban sa isa pang ulo. Bukod dito, ang taong nanakit kay Conrad ay sadyang nagpigil. Kung hindi, ang mga pinsala ni Conrad ay hindi magiging ganoon ka-simple. Mahirap para sa kanya na isipin kung paanong ang isang binata sa ganoong edad ay talagang nagtataglay ng isang nakakatakot na lakas. Hindi alam, ang intensyon na pahalagahan ang isang henyo tulad ni Alvin ay lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung kaya ko talagang ibalik siya sa Five Element Sect, bakit ako mag-aalala na hindi tataas ang wood peak? Pero, kailangan ko munang suriin ang ugali niya bago siya ibalik. Kung hindi, kahit ibalik ko siya, masusubuan siya ng 3 pang peak. Naisip ni Ken sa kanyang puso. Nitong mga nakaraang taon, hindi ang mga disipulong may namumukod tanging likas na talento ay hindi lumitaw sa kanilang wood peak, ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, lahat sila ay napoach ng iba pang 3 peak. Kung ang binata na nakasuot ng violet na nauna sa kanya ay isang fence-sitter tulad ng iba, kung gayon gaano man kataas ang kanyang natural na talento, hindi siya ibabalik ni Ken sa Five Element Sect. Dahil ito ay magbabalik lamang ng mga benepisyo na aanihin ng iba pang 3 peak. Paliwanag. Umiling si Alvin nang marinig niya si Ken, at pagkatapos ay itinuro niya si Banjo. Elder Ken? Kung gusto mo talaga ng paliwanag, sa tingin ko siya ang pinakaangkop na magbigay sa iyo ng paliwanag. Kumunat ang noo ni Ken at tumingin kay Banjo. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi. Hindi. Si Banjo ay nagmamadaling umiling, at pagkatapos ay itinuro niya si Alvin sa gulat. Kuya Ken, siya na. Siya ang nanakit sa kapatid ko. Bilisan mo, patayin mo siya. Bastos. Sa wakas, lumapit si Chendong at galit na tumingin kay Banjo habang sumisigaw ito. Sagutin mo ng totoo, anong kalokohan ang ginawa mo this time? Malabo niyang nahulaan ang ilang bagay sa kanyang ulo.
Naiintindihan niya ang kanyang panganay na anak at naniniwala na ang kanyang panganay na anak ay talagang hindi magkukusa para saktan si Alvin. At saka, walang awa yan sa kanilang dalawa. Para kay Alvin, kahit na nakilala lang niya si Alvin sa maikling panahon, nalaman niya na si Alvin ay isang matuwid na tao. Kaya, sa ganang kanya, ang bagay na ito ay malamang na sanhi ng kanyang bunsong anak. Nanginginig ang buong katawan ni Banjo habang ang kanyang mukha ay namutla ng sumigaw ni Chendong, at iniunat niya ang kanyang kamay para ituro si Alvin at sumigaw. Pare! Siya yun! Siya ang nanakit kay kuya. Mabilis kayong lahat. Patayin niyo siya dali. Sa kasalukuyan, si Banjo ay naghisteryosong umuungal, at tila itinatago niya ang takot sa kanyang puso. Mukhang ayaw mong magsalita ng totoo. Si Alvin ay tumingin ng walang pakialam kay Banjo, at pagkatapos ay tumingin siya kay Timothy. Patriarch Yale, pakisabi kina Elder Ken at Patriarch Chendong kung gaano kadominant ang second young Master Chen sa Yale clan estate kanina. Ano? You unfilial son, dinala mo talaga ang kuya mo sa Yale clan estate. Malungkot ang mukha ni Chendong nang marinig niya si Alvin, at itinaas niya ang kanyang kamay para bigyan si Banjo ng isang sampal, na naging sanhi ng pagkatulala ni Banjo sa sampal. Huminga ng malalim si Timothy at hindi nagtago ng anuman habang dahan-dahan niyang binanggit ang bagay na dinala ni Banjo si Conrad sa Yale clan estate at nasugatan ang maraming disipulong Yale clan. Bukod pa dyan, sa tingin ko ay baka nalinlang si eldest young Master Chen ni second young Master Chen. Kakausap lang ni Timothy dito nang siya ay nag-ambala ni Banjo. Timothy, huwag mo akong lagyan ng putik. Pare, Kuya Ken, hindi ko niloko ang kapatid ko, hindi ko niloko ang kapatid ko. Sila ang nanakit sa kapatid ko. Mabilis, dali. Mabilis silang patayin, mabilis silang patayin. Tumingin si Banjo kina Chendong at Ken habang naghi-hysterical siya. Basta. Manahimik ka. Lumubog ang mukha ni Chendong habang sumisigaw muli ng may malungkot na boses, at kinilabutan si Banjo hanggang sa puntong mas lalong namutla ang kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng matindi dahil sa takot. Oh! Biglang, isang boses ang lumabas, at ang walang malay na si Conrad ang nagmulat ng kanyang mga mata at nagsalita ng tulala. Nasaan ito? Dahil nagising na si eldest young Master Chen, Patriarch Yale, hindi mo na kailangang sayangin ang iyong hininga. Ngumiti si Alvin, at pagkatapos ay sumulyap siya kay Banjo. Ano sa tingin mo? Pangalawang young Master Chen. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Banjo habang huminga siya ng malalim at nagmamadaling tumingin kay Conrad. Hindi mo iisipin na gumamit ng voice transmission para hilingin sa iyong kapatid na tumulong sa pagsisinungaling para sa iyo, hindi ba? Matapos niyang mapansin ang mga kilos ni Banjo, humakbang pasulong si Alvin at hinawakan si Banjo pataas bago siya pinaikot ng ilang round na parang pang-itaas, na naging dahilan upang tuluyang matarante si Banjo at hindi makapagpadala ng voice transmission. Conrad! Conrad! Hindi napigilan ni Chendong at Ken si Alvin habang sila ay humakbang palabas upang alalayan si Conrad pataas mula sa magkabilang gilid, at ang kanilang mga mukha ay nababalot ng pag-aalala. Ama, guro. Pagkatapos na huminahon si Conrad, nagtanong siya na may naguguluhan na ekspresyon. Paano ako napunta dito? Ako. Ikaw kasi. Anong ginagawa mo kay Little Banjo? Naging malungkot ang ekspresyon ni Conrad nang makita niya si Alvin na pinaglalaroan si Banjo, at galit na galit siyang sumigaw habang kumikilos siya laban kay Alvin at iligtas si Banjo. Ngunit sa kasamaang palad, siya na hindi pa ganap na gumaling sa kanyang mga sugat ay humakbang palang bago siya muntik ng matamba. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Chendong at Ken upang suportahan siya. Conrad, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin sa amin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa buong bagay nang hindi nag-iiwan ng kahit kay-titing na detalye. Tanong ni Ken sa mahinang boses. Nang makaharap ang prangka at prangka na nakadamit na violet na binata, hindi siya nang ahas na kumpirmahin kung ang kanyang alagad ang nagkamali o ang binata na nakadamit ng violet ang nagkamali. 857. Hindi. Nang marinig ni Banjo ang sinabi ni Ken kay Conrad, siya na hindi nakaharap kay Conrad at walang kakayahang magpadala ng voice transmission kay Conrad ay nagsalita na may intensyon na pigilan si Conrad. Sampal.
Si Alvin na matagal nang naghanda ay nagtaas ng kanyang kamay at umindayog ng isang sampal, na tinamaan si Banjo hanggang sa puntong siya ay nahihilo. Shut up! Bubugbugin kita hanggang sa mamaga ang ulo mo kung magsasalita ka pa. Ikaw. Malungkot ang mukha ni Conrad nang makita niyang ganoon ang pakikitungo ni Alvin sa kanyang nakababatang kapatid, at ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula, gayunpaman ay lubos na hindi nagagamit ang lakas at nakatitig lamang ng walang ginagawa. Pare, guro, mabilis na pigilan siya. Humingi ng tulong si Conrad kina Chendong at Ken, ngunit agad niyang napansin na hindi mahalaga kung ito ay kanyang ama o amo, wala silang anumang intensyon na tulungan si Banjo. For a time, malabo niyang napagtanto na kakaiba ang atmosphere. Pare, anong nangyari? Tumingin si Conrad kay Chendong na may naguguluhan na ekspresyon. Conrad, sagutin mo ang master mo. Nagsalita si Chendong na may seryosong ekspresyon. Ngayon lang napansin ni Conrad na ang kanyang Panginoon ay nakatingin sa kanya na may tame time na ekspresyon, at agad siyang hindi naglakas loob habang sinasabi niya ang lahat ng sinabi ni Banjo sa kanya mula noong siya ay nakauwi. Hindi lang si Alvin na iyon ang nagpanggap na alagad ng woodpick ng 5-element sect natin para manghuli ng mga babae at mangapi ng iba, pilit pa niyang kinuha ang fiancé ng nakababatang kapatid ko bago sugpuin ang Yale Clan at ginawang putulin ng Yale Clan ang pakikipag-ugnayan sa Chen Clan natin, na naging sanhi ng matinding pagkawala ng mukha ng Chen Clan. Tumingin si Conrad kay Alvin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinabi niya, kaya, ako ang gustong turuan siya ng leksyon, at wala itong kinalaman kay Little Banjo. At saka, Master, hindi mo ba naisip na dapat siyang turuan ng leksyon? Nagpapanggap na alagad ng woodpick ko. Lumubog ang mukha ni Ken matapos niyang marinig si Conrad, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na may malamig at walang pakialam na tingin. Paano mo ipapaliwanag iyon? Magpaliwanag. Nagsimulang tumawa si Alvin habang walang pakialam na nakatingin kay Ken at sinabing, Elder Ken, sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang pagkakaroon ng 5-element sect bago ko tinulungan ang Yale Clan na putulin ang pakikipag-ugnayan sa Chen Clan, lalo na ang woodpick. Tungkol sa dahilan kung bakit ako naparito upang putulin ang pakikipag-ugnayan sa Chen Clan, alam ni Patriarch Yale Banjog tungkol dito. Kung sinabi ni Patriarch Chendong na hindi niya alam, kung gayon dinala ko ang taong kinauukulan. Nang magsalita siya dito, tumingin si Alvin kay Nancy na nasa likod ni Timothy. Little Nancy, halika rito. Si Nancy ay nakatayo sa tabi ni Alvin nang masunurin habang nahihiyang nakatingin kay Ken. Para sa kanya, ang elder ng 5-element sect ay isang pag-iral na malayo sa kanyang maabot at maaari lamang tumangala, at ang kanyang narinig ay napuno ng pagkabalisa kapag nakaharap sa kanya. Hindi na kailangan ng Young Miss Ye na personal na magsalita tungkol sa bagay na ito. Huminga ng malalim si Chendong bago ipaliwanag ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng Yale Clan na isang komedya para kay Ken, at kasabay nito, binanggit niya ang lahat ng maling gawain ng kanyang bunsong anak nitong mga nakaraang taon. Kaya, itong hindi karapat-dapat na anak kong ito ang hindi karapat-dapat sa Young Miss ng Yale Clan. Naiintindihan na si Brother Alvin ay pumunta sa aming Chen Clan upang putulin ang pakikipag-ugnayan, at siya ay nagsagawa ng tapat at lantaran. Dumating lamang siya para sa kapakanan ng pagbabalik ng biyaya sa buhay ng Young Miss ng Yale Clan, at wala na siyang ibang gusto. Nang magsalita siya rito, galit na tumingin si Chendong kay Conrad na nakatalikod sa kanya, at sinabi niya sa mahinang boses, ngunit hindi ko kailanman naisip na ang walang kwentang anak kong ito ay talagang magbibigay ng maling pananalita kay Conrad. Ang taong nang-aapi ng iba at nang-aagaw ng mga babae ay halatang siya, ngunit naging kapatid na Alvin iyon nang magsalita siya tungkol dito. Tungkol sa pagpapanggap bilang isang disipulo ng 5-element sect woodpick, tiyak na siya ang siniraan ni kapatid na Alvin para sa kapakanan ng pagpapagalit kay Conrad at pagpapatayo ni Conrad para sa kanya. Nang matapos magsalita si Chendong, kumukulo siya sa galit, at ang kanyang damit ay kumakaway ng walang hangin. Ano? Namutla ang mukha ni Conrad nang marinig niya ang kanyang ama, at hindi makapaniwalang tumingin siya sa figure ni Banjo habang siya ay bumubulong. It was Little Banjo. Kailan naging ganito si Little Banjo? Bakit naging ganito si Little Banjo? Hindi. Imposible. Imposible.
Hindi matanggap ni Conrad ang katotohanan na ang kanyang nakababatang kapatid ay isang hamak na disipulo ng angkan, at madalas na nang-aapi ng iba at nang-aagaw ng mga babae. Sa huli, hindi niya napigilan ang paghinga, na naging sanhi ng paglipat ng kanyang vital energy at dugo sa kabaligtaran, at siya ay nahimatay muli. Ikatlong elder, pakisuyong isama ang matandang young master para magpahinga. Napabuntong hininga si Chendong, at pagkatapos ay tumingin siya kay Linus na tahimik na nakatayo sa gilid at sinenyasan siya. Oo. Magalang na sagot ni Linus bago binuhat ang walang malay na si Conrad. Mukhang nagkamali ako sayo. Tumingin si Ken kay Alvin at pinisil ang isang bahagyang ngiti na tila magiliw. Ikaw ay tinatawag na Alvin. Oo. Tumango si Alvin. Mabuti, mabuti. Pinalaki ni Ken si Alvin mula sa itaas hanggang sa ibaba habang ipinakita niya ang isang nasisiyahang ngiti. Kuya Ken, siya ang batang kapatid na binanggit ko sa'yo kanina. Tila naunawaan ang interes ni Ken kay Alvin, ang kalapit na Chendong ay nagsabi na may bahagyang ngiti, sa araw na iyon, para mabayaran ang biyaya ng pagliligtas ng buhay ni Yang Misye. Pumasok siya sa aming Chen Clan Estate upang talunin ako bago talunin ang Supreme Elder ng aming Chen Clan at sinira ang walang katotohanan na pakikipag-ugnayan para sa Yale Clan. Bihira na ang isang tao ay nakakagawa ng ganoong haba para sa kapakanan ng pagbabalik ng biyaya na naigil iligtas sa buhay. Ang titig na ipinukol ni Ken kay Alvin ay lalong nasiyahan, dahil napagtanto niya mula rito na talagang walang problema sa karakter ni Alvin, at ang kanyang mga alalahanin kanina ay ganap na hindi kailangan. Ang pinakamahalaga, ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay talagang masasabing nakakatakot. Ang isang binata na mukhang nasa edad 25 lang ay talagang may kakayahang talunin ang Supreme Elder ng Chen Clan, isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Kahit na ito ang kanilang 5 elementong sekta, hindi ito nagtataglay ng napakahusay na disipulo. Marahil isa siyang pagkakataon para sa ating woodpick na ibalik ang sitwasyon. Bahagyang nasa sabik ang tingin ni Ken habang nakatingin kay Alvin, at tila nakita niyang tumataas ang woodpick at ang mga miyembro ng iba pang 3 pick ay labis na nagulat. Patriarch Chendong, mahihiya ako kung patuloy mo akong pinupuri. Umiling si Alvin at ngumiti, at pagkatapos ay itinapon niya si Banjo sa lupa nang itinaas ang kanyang kamay bago sumili ang matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Patriarch Chendong, paano mo balak harapin ang bagay na ito sa pagkakataong ito? Sa sandaling sinabi ito ni Alvin, tumingin din si Ken kay Chendong, at ang kanyang tingin ay bahagyang naging mabangis. Malinaw, ang elder na ito ng 5-element sect ay kinasusuklaman ng kasuklam-suklam na pag-uugali ni Banjo, lalo na't pinangunahan ni Banjo ang sarili niyang kapatid na disipulo ni Ken sa isang bitag, na naging dahilan upang lalo pang magalit si Ken. Ngunit gaya nga ng kasabihan, kahit ang isang matuwid na pamilya ay nahihirapang harapin ang isang problema sa pamilya. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na siya ay isang tagalabas sa Chen Clan sa huli, at hindi komportable para sa kanya na makialam sa bagay na ito. Kuya Alvin, huwag kang mag-alala. Bibigyan ko kayo ni Elder Ken ng isang kasiyasang paliwanag. Huminga ng malalim si Chendong at tila nakagawa ng isang uri ng desisyon. Pare, alam ko ang aking mga pagkakamali. Alam ko ang aking mga pagkakamali. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nang makita niya ang mabangis na titig ni Chendong na dumampi, tila napagtanto ni Banjo ang mangyayari, at hindi niya maiwasang manginig habang walang katapusang humihingi ng awa sa nanginginig na boses. Ngunit sa kasamaang palad, ang bangis sa mga mata ni Chendong ay tila hindi nagpapakita ng anumang senyales ng panghihina kapag humarap sa pagmamakaawa ni Banjo. Marahil ay sumuko na siya sa kanyang bunsong anak. Kasunod nito, sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Alvin, si Chendong ay dumating sa harap ni Banjo bago pinatay si Banjo na nagpahayag ng kawalang pag-asa at nakahiga sa lupa. Basag! Basag! 4 na sunod-sunod na tunog ng pagkabasag ng buto ang umalangaw-ngaw at nagdulot ng lamig sa gulugad ng lahat. Tuluyan nang nabasag ni Chendong ang mga paa ni Banjo sa pagtaas ng kanyang kamay. Siya ay hamampis ng walang awa na kahit na may grade 1 na life recovery pill, magpakailanman ay imposible para sa 4 na paa ni Banjo na gumaling. Mula sa araw na ito, ang anak kong hindi karapat-dapat ay mananatili sa Chen Clan.
Papayagan siya ng Chen clan na mahigin ng mapayapa sa kama at mabuhay sa buong buhay niya, at hindi siya nito papayagan na lumabas at magdulot ng gulo. Ang malamig at walang malasakit na boses ni Chendong ay tumunog, at ganap nitong ipinakita ang kanyang resolusyon. Gaya nga ng kasabihan, kahit isang mabangis na tigre ay hindi kakainin ang mga anak nito. Wala nang paraan si Chendong para umatras ngayon, kaya kailangan niyang magdesisyon. Kung hindi niya alam kung anong problema ang aidudulot ng kanyang nakababatang anak sa hinaharap. Ang mga matatanda ng Chen clan ay bumantong hininga, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaramdam na si Banjo ay kaawa-awa. Sa ganang kanila, ito na marahil ang pinakamagandang wakas para kay Banjo. Kuya Alvin, uwi na tayo. Ang magandang mukha ni Nancy ay namutla dahil sa takot mula noong una nang marinig ang mga tunog ng pagkabasag ng mga buto, at hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata at hindi maglakas loob na tingnan ito. Sige. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumango, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Nancy bago nagpaalam kina Chendong at Ken. Patriarch Chendong, Elder Ken. Dahil nalutas na ang bagay na ito, babalik muna ako. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Alvin ay pumailang lang sa langit kasama si Nancy, at lumabas siya ng Chen Clan Audience Hall kasama si Timothy. Kuya Alvin. Agad na nabalisa si Chendong nang makita niyang gustong umalis ni Alvin dahil ipinagmalaki niya sa harap ni Ken kanina na ipapakilala niya si Alvin kay Ken. Patriarch Chendong, may kailangan ka ba? Huminto si Alvin sa himpapawid at nagtanong na may naguguluhang ekspresyon. Hindi ako ang may kailangan kundi si Elder Ken. Siguro kung interesado si Brother Darfield. Tumingin si Chendong kay Alvin at gustong tanungin si Alvin kung interesado ba siyang sumali sa Five Element Sect, ngunit hindi niya nagawang tapusin ang pagsasalita nang harangin siya ni Alvin. Gustong tanungin ni Patriarch Chendong kung interesado ba akong sumali sa Five Element Sect. Eksakto. Tumango si Chendong, at hindi niya inaasahan na talagang mahulaan ni Alvin ang iniisip niya. Kaya ko. Hindi nagpatalo si Alvin at tumango, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ken na nagpakita ng nasa sabik na ekspresyon nang marinig ang kanyang sinabi at bahagyang ngumiti. Siyempre, ang paunang kondisyon ay nasiyahan si Elder Ken. Kontento na ako, kontento na ako. Si Ken ay nagmamadaling tumango habang ang isang ngiti ay namumulaklak sa kanyang mukha, at wala siyang kahit katiting na karanasan ng isang dalubhasa sa Void Transformation Stage. Kuya Alvin, ikaw. Pupunta ka sa Five Element Sect. Bahagyang namutla ang magandang mukha ni Nancy habang kinakagat niya ang kanyang mga labi, at ang kanyang magandang mga mata ay naluluha at napuno ng ayaw. Little Nancy, kung payag ka, sumunod ka sa akin sa Five Element Sect. Sa tingin ko, hindi naman siguro tatanggi si Elder Ken, di ba? Napatingin si Alvin kay Ken habang nagtatanong. Siyempre hindi. Nagmamadaling nagsalita si Ken. Matapos niyang aprubahan ang karakter ni Alvin, napuno siya ng interes sa binatang ito na may napakapangit na likas na talento, at wala siyang ibang hinihiling kundi ibalik ang binata sa Five Element Sect at Woodpeak. Kahit na ang kasalukuyang kahilingan ni Alvin ay masyadong malayo, iyon ay para lamang sa mga ordinaryong tao, at ang isang napakalaking martial artist tulad ni Alvin ay natural na nakakuha ng ibang paggamot. Ay! Pwede ba akong pumunta sa Five Element Sect? Hindi mapigilan ni Nancy na matigilan nang marinig niya si Alvin, at pagkatapos niyang marinig ang tugon ni Ken, kasabay ng pagkatulala sa kanyang magandang mukha, nagpahayag ito ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Elder Ken, pwede ba talagang sumali ang anak ko sa Five Element Sect? Natigilan din si Timothy nang marinig niya si Ken, at marahas siyang lumunok ng laway bago nagtanong ng hindi makapaniwala. 858. Oo naman. Tumango si Ken at kumpiyansa na ngumiti. I have that much authority. Salamat Kuya Ken, salamat Kuya Ken. Pagkatapos niyang makuha ang kumpirmasyon ni Elder Ken, si Timothy ay agad na nasasabik. Kahit na siya ang patriarch Yale ng Yale clan sa Driftwood Town, napanatili pa rin niya ang isang magalang na paraan kapag kaharap ang isang colossus tulad ng Five Element Sect. Ang Yale clan ay naipasa sa loob ng ilang daang taon, ngunit ni isang disipulo ng Yale clan ay hindi nagkaroon ng natural na talento para sumali sa Five Element Sect, at ito ay palaging pinagsisisihan ng Yale clan.
Ngayon, nang malaman niya na ang kanyang anak na babae ay maaaring sumali sa 5-element sect, kahit na nakuha niya ang tulong ni Alvin para sumali sa sekta, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng matinding pananabik. Dahil ganito ito, kaya sana ay payagan tayo ni Elder Ken ng ilang araw para makapaghanda. Paano kung aalis tayo pagkatapos ng ilang araw? Tumingin si Alvin kay Ken at may balak na tanungin ang kanyang opinyon. Walang problema, walang problema. Sa kasalukuyan, si Ken ay lubusang nahuhulog sa kaligayahan ni Alvin na pumayag na sumali sa 5 elementong sekta, at natural na sasang-ayon siya sa anumang kahilingan ng isang napakalaking henyo tulad ni Alvin. Kuya Ken, ikaw. Di ba sabi mo gusto mong umalis ng madaling araw? Si Chendong na nagutos sa mga elder ng Chen clan na ilayo si Banjo ay narinig lang niya si Ken, at hindi niya maiwasang matigilan. Kanina, sinabi ni Ken na gusto niyang umalis bukas, at balak niyang hikayatin si Ken na manatili. Ngunit si Ken ay may determinadong ekspresyon, at ito ay naging dahilan upang siya ay medyo walang magawa. Ngayon. Ubo. Nahihiyang tumawa si Ken nang marinig niya si Chendong. Isang special circumstance, a special circumstance. Patriarch Chendong, dahil ganito, tapos iistorbahin pa kita ng ilang araw. Ito ay isang karangalan ng aking Chen clan, nagmamadaling sabi ni Chendong. Natural na naunawaan niya na biglang nagpasya si Elder Ken na manatili pa ng ilang araw para sa kapakanan ni Alvin, at ito ay sapat na upang ipakita kung gaano niya kataas ang pagtingin kay Alvin. Salamat Kuya Ken. Nagpasalamat si Alvin kay Ken bago siya nagpaalam kay Chendong, at pagkatapos ay dinala niya sina Nancy at Timothy na nakalubog pa rin sa kasabikan upang lumabas sa audience hall ng Chen clan. Alvin, dahan-dahan kang maghanda. Kailangan mo lang tapusin ang paghahanda at umalis kasama ako sa loob ng kalahating buwan. Nang makita niyang umalis na si Alvin sa Chen clan audience hall, idinagdag ni Ken na nakatayo sa loob ng audience hall na may malakas na boses. Naging sanhi ito ng lahat ng mga nakatataas ng Chen clan kabilang si Chendong na hindi makapagsalita. Oo naman, iba't ibang tao ang nakakuha ng iba't ibang paggamot. Mabilis na bumalik sa Yale Clan Estate ang grupo ni Alvin ng 3, at natural na hindi maiwasan ni Timothy na pasalamatan si Alvin para sa bagay na iyon mula noon. Brother Darfield, salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo, si Little Nancy ay malamang na hindi makakapasok sa pasukan ng 5-element sect sa buong buhay niya, sabi ni Timothy. Patriarch Yale, masyado kang seryosong nagsalita. Umiling si Alvin, at pagkatapos ay sinulyapan niya si Nancy na sumunod sa kanyang tabi at sinabing, hindi naman masama ang likas na talento ni Little Nancy. Talagang nagsalita ako para hilingin kay Elder Ken na tanggapin siya sa 5-element sect dahil ayaw kong mabalot ng alikabok ang isang maliwanag na perlas. Ang magandang mukha ni Nancy na nakatayo sa malapit ay bahagyang namula, at ang kanyang pares ng magagandang mata ay naglalaman ng pananabik na mahirap pigilan. Hanggang ngayon, pakiramdam niya na nanaginip pa rin siya. Pagsali sa 5 elementong sekta. Ito ay walang alinlangan na pangarap niya mula noong bata pa siya na hindi niya kayang abutin. Ngayon, ang pangarap na ito ay tunay na natupad. Brother Darfield, alam ko kung anong likas na talento ang taglay ng aking anak. Sa kanyang likas na talento, ang 5-element sect ay tiyak na hindi magdadalawang isip sa kanya. Lahat ng ito ay iyong kontribusyon. Napailing si Timothy nang marinig niya si Alvin. Tumawa ng mapait si Alvin. Sa palagay kaya ng Patriarch Yale na ito, ang likas na talento ng kanyang anak ay katulad pa rin ng dati. Kung tutuusin, pinag-isipan niyang mabuti bago gustong isama si Nancy sa 5-element sect. Sumali siya sa 5-element sect para lang sa maayos na pagkikita at pagsama sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng 5-element sect, at hindi niya talaga gustong sumali sa 5-element sect para italaga ang sarili niya dito. Kaya, sa ilalim ng mga sitwasyong ito, si Alvin ay nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang puso, nagkasala sa 5-element sect. Hiniling niya kay Nancy na sumali sa 5-element sect kasama niya para sa kapakanan ng kabayaran sa 5-element sect. Gayunpaman, alam niyang malinaw sa kanyang puso na sa hinaharap, ipapaalam ni Nancy sa lahat na hindi siya ang hindi karapat-dapat sa 5-element sect, ngunit ang 5-element sect ay hindi karapat-dapat sa kanya. Siyempre,
Pansamantalang hindi binanggit ni Alvin ang lahat ng ito dahil alam niyang kakaunti ang maniniwala sa kanya kahit magsalita siya tungkol dito, kaya mas mabuting hayaan ang katotohanan na magsalita. Sa kasalukuyan, kailangan ni Nancy ng oras. Hanggat mayroon siyang oras, ang kanyang nakakagulat na likas na talento ay unti-unting magpapakita at maglalabas ng pambihirang kariktan. 5-element sect, ito rin ay maituturing na paliwanag ko sa iyo. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, kumilos pa rin si Alvin gaya ng dati, alinman sa paglinang at pag-unawa sa konsepto, o nakaupo sa maliit na patio at masayang umiinom ng tsaa. Natural na hindi siya humingi ng oras kay Ken para ihanda ang sarili, nag-iisa lang siya at walang kamag-anak o kakilala rito, kaya anumang oras ay maaari siyang umalis. Hiniling niya ang ilang araw na ito para kay Nancy. Ayon sa kanyang kaalaman, si Nancy ay hindi kailanman nakagawa ng mahabang biyahe mula sa bahay sa buong buhay niya, kaya natural na kailangan niya ng ilang oras upang makapaghanda ng maayos. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa pagsali ni Nancy sa 5-element sect ay kumalat sa buong Yale clan, na naging dahilan upang ang Yale clan ay natakpan ng mga parol at dekorasyon, at ito ay napuno ng kagalakan na parang nagdiriwang ng bagong taon. Nitong mga nakaraang araw, lahat ng Yale Clan disciples ay madalas na banggitin ang ating Yale Clan siyang Miss ay sasali sa 5-element sect kapag nasa labas sila ng clan. Bukod dito, binigyan din sila ng mga tagalabas ng iba't ibang pambobola. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagsali ni Nancy sa 5-element sect. Mula ngayon, ang Yale Clan ay magiging ganap na kakaiba sa dati, at ito ay magiging katulad ng Chen Clan, na nagtataglay ng 5-element sect sa likod nito. Marahil, ang 5-element sect ay hindi bubuo ng buong lakas para sa Yale Clan, ngunit walang pagkukulang sa mga pabor kapag naghalo-halo ang mga tao. Kapag nagkaproblema ang Yale Clan at ang young miss ng Yale Clan, si Nancy, ay bumalik para tumulong, tiyak na magkakaroon siya ng ilang matatanda at disipulo ng 5-element sect sa kanyang tabi upang tulungan siya. Nagbabago ang Driftwood Town. Kapag nakamit ng isa ang isang bagay, lahat ng tao sa tabi ng tao ay tumataas kasama ng tagumpay ng tao, tulad ng Yale Clan ngayon. Ang lahat ng mga kalye at eskinita ng Driftwood Town ay ganap na mataong at nagkakagulo dahil sa balita ng Yale Clan's young miss na sumali sa 5-element sect. Pagkalipas ng 5 araw, si Alvin ay tahimik na nakatayo at hindi gumagalaw na parang bundok bago ang pasukan sa Yale Clan Estate, at siya ay parang isang estatwa. Bumaba ang kanyang tingin sa kalapit na grupo ng mga tao. Isang magandang dalaga ang nagpaalam sa grupo ng mga nakatataas na Yale Clan na pinamumunuan ng Patriarch Yale, Timothy. Hanggat sila ay disipulo ng Yale Clan sa Yale Clan Estate, lahat sila ay lumabas upang paalisan siya. Makalipas ang kalahating oras, tumalikod ang dalaga para makarating sa tabi ni Alvin. Kuya Alvin, guguluhin kita para alagaan si Little Nancy sa hinaharap. Tumingin si Timothy kay Alvin at nagturo na may seryosong ekspresyon. Ang kanyang anak na babae ay ang kanyang lahat, at siya ay labis na ayaw sa kanyang puso, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na umalis sa bahay ng mahabang panahon. Huwag kang mag-alala Patriarch Yale, gagawin ko. Mataimtim na tumango si Alvin, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Nancy at bahagyang ngumiti. Little Nancy, umalis na tayo. Okay. Si Nancy ay dinala sa langit ni Alvin bago lumipad patungo sa Chen Clan, ngunit hindi niya maiwasang tumalikod upang iwagayway ang kanyang kamay at magpaalam sa lahat mula sa Yale Clan. Lumingon lamang siya nang may bahagyang pagkawala ng pakiramdam ng ang mga figure ng lahat mula sa Yale Clan ay nawala sa kanyang paningin, at siya ay bumuulong. Kuya Alvin, sa tingin mo kailan ako makakabalik para makita ang aking ama? Babae tanga. Magiliw na ngumiti si Alvin. Hanggat payag ka, maaari kang bumalik anumang oras. Ipapaalam ko ito kay Elder Ken. Naniniwala si Alvin na tiyak na hindi tatanggi si Ken sa maliit na bagay na tulad nito. Big. Kuya Alvin, huwag mo munang sabihin ito kay Elder Ken. Kung hindi, iisipin niyang umaasa ako sa iyo sa mga bagay-bagay. Mapaglarong inilabas ni Nancy ang kanyang dila. Umaasa pa rin akong umasa sa sarili ko para makuha ang respeto ni Elder Ken at ng iba pang mga disipulo ng 5-element sect. Ngumiti si Alvin at tumango. May ambisyon ka.
Gagawin ko gaya ng sinabi mo. Sa lalong madaling panahon, dumating sina Alvin at Nancy sa Chen Clan Estate, at natural na nakuha niya ang mainit na libangan ng patriarch ng Chen Clan na si Chendong. Sa Chen Clan Audience Hall, nakita muli ni Alvin si Ken. Si Ken ay mukhang kumikinang sa kalusugan ngayon, at tila mas bata pa siya. Ang mga mata ni Alvin ay hindi maiwasang lumiwanag at magtanong ng may bahagyang pagtataka. Elder Ken, baka nakalusot ka nitong mga nakaraang araw. Alvin, mayroon kang mahusay na kakayahan sa pag-unawa. Nakangiting tumango si Ken. Ang aking paglilinang nitong mga nakaraang araw ay lalong naging maayos, at sa wakas ay nakacharge ako sa pamamagitan ng bottleneck na hindi ko nalampasan sa loob ng maraming taon. Maraming taon na ang nakalilipas, ang cultivation ni Ken ay nahulog sa bottleneck na humantong sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage, ngunit hindi siya nakalusot na parang nahulog siya sa isang malademonyong hadlang. Nitong mga nakaraang araw, dahil nakatagpo niya si Alvin at si Alvin ay pumayag na bumalik sa 5-element sect kasama niya para sumali sa Wood Peak, maganda ang kanyang kalooban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang paglilinang ay sumibol sa isang lakad ng hindi man lang sinubukan. Ngayon na magsalita ako tungkol dito, kailangan kong magpasalamat sa iyo sa bagay na ito. Ngumiti si Ken. Salamat sa akin. Natigilan si Alvin. Ito ay tiyak na dahil pumayag ka na sundan kami pabalik sa 5-element sect na nagawa ni Master na masira sa ilalim ng kanyang mahusay na mod. Isang tao ang pumasok mula sa labas, at ang kanyang kalmadong boses ay pumasok sa audience hall. Tumingin si Alvin at napansin niya na ang taong pumasok ay ang eldest young master ng Chen Clan, si Conrad. Pagkaraan ng ilang araw, naka-recover na si Conrad sa puntong parang walang nangyari sa kanya. Pinakamatandang young master Chen. Tumango si Alvin kay Conrad. Matapos niyang maunawaan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nakaraang bagay, hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Conrad sa kanyang puso. Si Conrad ay pinanatili sa dilim sa buong pangyayari at ginamit ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Banjo, kaya lahat ng kanyang ginawa ay hindi mali. Alvin, sana mapatawad mo ako sa pagkakasala sa iyo ilang araw na ang nakakaraan. Pagkapasok niya, yumuko si Conrad kay Alvin bilang paghingi ng tawad, at ang tono niya ay puno ng sinseridad. Eldest young Master Chen, masyado kang magalang, nakalimutan ko na ang bagay na iyon. Kalmadong ngumiti si Alvin, at mas maganda ang impresyon niya kay Conrad. Gaya ng inaasahan sa isang figure na madalas itinaas ng mga tao sa Driftwood Town bilang pag-aproba, karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Kami ay mga disipulo ng iisang sekta sa hinaharap, kaya huwag mo akong tawaging matandang young master sa hinaharap. Tawagin mo na lang akong Conrad, nakangiting sabi ni Conrad, at pagkatapos ay tumingin siya kay Nancy na nasa tabi ni Alvin. You should be the Yale Clan's young miss, right? Young miss Ye, I'm sorry for cause offense and disturbing your Yale Clan a few days ago. Kung tungkol sa nakababatang kapatid kong iyon, kahit ako ay hindi ko akalain na talagang nakagawa siya ng napakaraming bagay na nagdulot ng malawakang galit at kawalang kasiyahan nitong mga nakaraang taon. Nang matapos siyang magsalita, isang bakas ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Conrad. 859, mga tulisan. Tagasalin, Crazy Tulanzurator Editor, Jake. Huwag na nating banggitin ang mga bagay na lumipas na. Umiling si Ken at pagkatapos ay sinabing, dahil ang lahat ay nagtipon na, kung gayon dapat na tayong umalis. Kuya Ken, bakit hindi muna kayo magtanghalian bago umalis? Hinimok sila ni Chendong na manatili. Hindi na kailangan. Patriarch Chendong, salamat sa pagpapasaya sa akin nitong mga nakaraang araw. Tumango si Ken kay Chendong bago tinawag ang tatlong grupo ni Alvin at lumabas. Patriarch Chendong, paalam. Dinala ni Alvin si Nancy habang nagpaalam siya kay Chendong at umalis. Nagmamadaling sinundan sila ni Conrad. Ang kanilang grupo ng 4 ay umakyat sa langit mula sa Chen Clan Estate at nagtungo sa kanluran. Habang nasa daan, hindi maiwasang magtanong ni Alvin. Elder Ken, babalik ba tayo sa 5-element sect o pupunta sa ibang lugar? Pupunta muna kami sa Settlement City.
May point of operations ang Woodpeak namin doon. Nandoon din ang 2 taong na-recruit kanina, ani Ken. Okay. Tumango si Alvin. Elder Ken, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon sa 5-element sect? Tanong ni Alvin. Tumango si Ken at nagpakilala. Ang aming 5-element sect ay nahahati sa gold, wood, fire, water, and earth peaks. Ang 4 na taluktok ay nasa isang estado ng kompetisyon, at sa nakalipas na 20 taon, ang aming Woodpeak ang nasa isang hindi magandang posisyon. Nang magsalita siya rito, napabuntong hininga si Ken. Sa lalong madaling panahon, nakuha ni Alvin ang isang tiyak na antas ng pag-unawa sa Woodpeak mula kina Ken at Conrad, at alam niya na ito ang dating pinakamatingkad na tuktok sa ilalim ng Gold Peak. Gayunpaman, 20 taon na ang nakalilipas, ang Peakmaster ay nasugatan ng husto sa labas ng sekta. Pagkatapos niyang bumalik at pumasok sa closed-door cultivation, nagsimulang bumagsak ang Woodpeak. Una, ang mga natatanging disipulo ng Woodpeak ay inagaw ng iba pang 3 taluktok sa pamamagitan ng pamimilit o panunuhol, at pagkatapos ay sadyang nagsanib puwersa ang iba pang 3 taluktok upang sugpuin ang Woodpeak, na naging dahilan upang ang Woodpeak ay naging tuktok sa ilalim ng sekta. Kahit na naruroon pa rin ang mga mas lumang henerasyong eksperto ng Woodpeak, ngunit kumpara sa iba pang 3 taluktok tila kulang ang nakababatang henerasyon. Kahit na ang isang kapangyarihan ay isang maliit na kapangyarihan lamang na nahahati mula sa parehong sekta, ngunit kapag ang nakababatang henerasyon nito ay kulang, ito ay mangangahulugan ng pagbaba. Napabuntong hininga si Ken. Hindi ba magandang mag-recruit ng ilang henyong disipulo? Hanggat gumugugol ka ng ilang oras, makakahanap ka pa rin ng ilang mga disipulo na may mahusay na likas na talento, sabi ni Alvin. Siyempre alam natin ito, at talagang nagawa na natin ito. Ngunit ang mga henyong disipulong ito ay hindi pa man lang nanatili sa Woodpeak ng ilang sandali bago nilayasan ng iba pang 3 taluktok. Tumawa ng mapait si Ken. Hindi ba nakialam ang Sectmaster's Goldpeak sa bagay na ito? Tanong ni Alvin na nakakunot ang noo. May isang bagay na hindi mo alam. Noon pa man ay may convention na ipinasa sa ating 5-element sect. Ang 5 peak ay umiiral ng magkasama at nakikipagkompetensya sa isa't isa. Bukod sa mga disipulo ng iba't ibang peak ay ipinagbabawal na pumatay at makapilayan ng iba, at ang mga seniors ay ipinagbabawal na gumawa ng hakbang laban sa mga juniors, marami pang ibang mga paghihigpit. Ang Gold Peak ay ang karapat-dapat na numero 1 peak sa aming 5-element sect mula pa noong simula, samantalang, ang iba pang 4 na peak ay palaging nakikipagkompetensya sa isa't isa ng hayagan at lihim. 20 taon na ang nakakaraan, ang aming Woodpeak ay naging target ng magkasanib na pagsugpo sa iba pang 3 peak, at ang pagsupil na ito ay naging sanhi ng Woodpeak na hindi makahinga sa loob ng mahigit 20 taon. Nang magsalita siya rito, napabuntong hininga si Ken. Biglang naunawaan si Alvin, at naunawaan niya ang sitwasyon ng Woodpeak. As expected of a power of the foreign lands. It's only a third-rate power, yet ang kompetisyon nito ay napakatindi. Marahil ay dahil dito kaya na-develop ang 5-element sect hanggang ngayon. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Kung ito ay isang maaliwalas at mapayapang sekta, kung gayon marahil ito ay maaaring maging makapangyarihan sa isang panahon, ngunit ito ay tiyak na bumaba sa ilang 10 taon o pagkatapos ng 100 taon. Ito ay tatanggi ng walang ibang dahilan na dahil ang nakababatang henerasyon ng sekta ay walang pagganyak at pagnanasa. Hindi katakataka na si Elder Ken ay tila isang mangangaso kaysa nakakita ng biktima noong nakita niya ako. Kaya pala gusto niyang palakihin muli ang Woodpeak sa pamamagitan ko. Tumawa ng mapait si Alvin. Kahit na ang pag-iisip ng ganito ay bahagyang mapagmataas, gayunpaman, si Ken ay halatang may intensyon na tulad nito. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga taluktok ng 5 elementong sekta ay pangunahin sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon, samantalang ang mga dalubhasa ng mas lumang henerasyon ay bihirang gumawa ng hakbang, at hindi rin ito maginhawa para sa kanila na gawin ito. Marahil ang lakas ng nakababatang henerasyon ay mas mababa kaysa sa mas lumang henerasyon ngayon, ngunit sila ang magiging mga haligi ng suporta sa sekta sa hinaharap,
at sila ang pundasyon para sa sekta upang patuloy na umunlad. Malamang na hindi magiging mapayapa ang mga araw ko kapag nakarating na ako sa woodpeak ng 5-element sect. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Siyempre, hindi siya natakot at sa halip ay bahagyang inaasahan ito. Hindi nagtagal, isang hapon na ang lumipas, at ang 4 na grupo ni Alvin ay umalis ng malayo sa Driftwood Town upang makarating sa kalangitan sa itaas ng tuloy-tuloy na bulubundukin na may komplikadong lupain. Bigla, si Alvin na naglakbay sa tabi ni Ken at Conrad ay hindi napigil ang sumimangot at tila may napansin. Ingat! Sumigaw si Ken sa mahinang boses at nagbabala. Agad, si Conrad ay tila nakaharap sa isang mabigat na kaaway, at isang 7 talampakang sibat na may umaagos na mga ilaw na umiikot sa dulo ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Ang sandata na ginamit niya ay eksaktong kapareho ng kanyang ama. Whoosh! Whoosh! Maraming matuli na figure ang dumating sa paligid ng grupo ni Alvin na may 4 sa isang kisap mata, at napalibutan nila ang grupo ni Alvin. Ito ay isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng lino na malamig at walang malasakit na mga ekspresyon, at ang mga titig na kinunan nila sa 4 na grupo ni Alvin ay tila nakatingin sa mga patay na tao. Mga tulisan. Tumaas ang kilay ni Alvin, at nahulaan niya ang pagkakakilanlan ng mga taong ito sa unang posibleng sandali. Bago siya umalis patungo sa foreign lands, nalaman niya mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor na ang mga bandido ay madalas na gumala sa ilang malalayong lugar sa foreign lands. Iisa lang ang layunin ng mga bandidong ito, ang patayin ang mga nagdaraang martial artist na may kakilakilabot na lakas at ang agawin ang yaman ng mga martial artist na ito. Sa madaling salita, ito ay isang grupo ng mga bandido na walang pakialam sa kanilang buhay. Nabuhay sila sa mga gilid ng kanilang mga talam, at itinaya nila ang kanilang buhay upang kumita ng napakalaking kayamanan. Si Alvin ay palaging nananatili sa Driftwood Town at hindi kailanman umalis ng mag-isa dahil nag-aalala siyang makaharap ang mga bandidong ito. Mabuti kung makatagpo siya ng mga bandido na mas mababa sa kanya, at maaari niyang patayin ang mga ito ng direkta. Kung ang kanilang mga lakas ay higit pa sa kanya, kung gayon maaari lamang siyang maging isang tupa na naghihintay na katayin at hindi magkakaroon ng kahit kaunting pagkakataon na mabuhay. Kuya Alvin. Namutla ang mukha ni Nancy nang makita niyang napapaligiran sila ng napakaraming tao. Siya ang young miss ng Yale clan na ipinanganak na may gintong kutsara sa kanyang bibig, kaya kailan siya nakakita ng ganitong eksena. Little Nancy, halika sa likod ni Kuya Alvin. Sa unang posibleng sandali, napansin ni Alvin na si Nancy ay natakot hanggang sa bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at agad niyang tinawag si Nancy at hiniling na sumakay siya sa kanyang likuran. Sumandal si Nancy sa likod ni Alvin at humawak sa kanyang leeg, at doon lang bahagyang naging matatag ang kanyang damdamin. Huminga ng malalim si Alvin habang nakaunat ang kanyang espiritual na lakas, at malinaw niyang nakita ang mga kultibasyon ng lahat ng mga bandido sa unang posibleng sandali. May kabuuang 9 na tao. Ang isa ay nasa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage. 3 ang nasa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Ang natitirang mga tao ay nasa ika-4 at ika-5 antas ng Void Interpretation Stage. Anong kakilakilabot na grupo ng mga bandido? Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang ulo dahil hindi niya akalain na ang unang grupo ng mga bandido na nakatagpo niya sa foreign lands ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na lakas. Hindi alam ni Alvin na hindi ito ang unang grupo ng mga bandido na nakatagpo niya mula nang dumating sa foreign lands. Noong siya ay na-devilized ng Devil Seal Tablet noong araw na iyon at pagkatapos niyang dumistansya kay Feng Wu Dao at mawala ng malay, nakatagpo siya ng maraming grupo ng mga bandido na may mga lakas na hindi mas mababa sa grupong nauna sa kanya habang papunta sa Driftwood Town. Ito ay kahit na sa lawak na mayroong ilang mga pag-iral sa Void Transformation Stage. Gayunpaman, nang walang pagbubukod, ang lahat ng mga bandido ay pinatay ng nagdiablo, sa kanya sa sandaling sila ay lumitaw. Patayin. Ang ika-7 antas ng Void Interpretation Stage na bandit sa pangunguna ay hindi nagsalita ng kahit isang salita bago direktang nagbigay ng utos. Kaagad, ang iba pang 8 bandido ay sumugod patungo sa 4 na grupo ni Alvin.
Sa kalangitan, isang malawak na kalawakan ng sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang lumitaw at dumaan patungo sa kanila, at tinakpan nila ang higit sa kalahati ng sikat ng araw mula sa abot tanaw. Yung tatlo ay nasa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Nagsalita si Ken. Wala siyang balak na kumilos at itinuro ang tatlo sa mga bandido habang kinakausap niya si Conrad. Kasunod nito, tumingin siya kay Alvin at nagtanong. Bukod sa bandido na nangunguna, ang pinakamalakas sa iba pang 5 ay nasa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Ilan ang kaya mong harapin? Malinaw, gustong subukan ng matanda ang lakas ni Alvin. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita ng matandang lalaki na lumaban si Alvin at alam lang niya na minsang natalo ni Alvin ang Patriarch ng Chen Clan at Supreme Elder. Ang Supreme Elder ng Chen Clan ay isang martial artist sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Senior, bukod sa bandido na nangunguna. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Ngumiti si Alvin ng may kumpiyansa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumikislap sa malalalim na ilaw, at sa kaibuturan ng kanyang isipan, ang kanyang malawak na espiritual na lakas ay tumusok sa tatak ng kaluluwa. Libo-libong ilusyon. Isang ilusyon na espasyo ang ginawa ni Alvin mula sa manipis na hangin, at binalot nito ang isang lugar na ilang 10 metro. Ang 9 na bandido ay malinaw na lumitaw sa saklaw ng espiritual na lakas ni Alvin. Bukod sa bandido na nangunguna na nasa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage, nagawa niyang maapektuhan ang iba pang mga bandido gamit ang kanyang soul skill, dahilan para mahulog sila sa ilusyon na espasyo. Nang isagawa ni Alvin ang kanyang soul skill, Thousand Illusions, Ken at Conrad ay parehong nabigla sa sinabi ni Alvin. Hindi mapigilan ni Ken na sumimangot nang maramdaman niyang masyadong mapagmataas si Alvin. Sayang. Nagkamali ba ako ng paghusga sa huli? Napabuntong hininga si Ken sa kanyang ulo habang ang origin energy sa kanyang katawan ay nagsimulang umalog, at handa siyang gumawa ng hakbang laban sa grupo ng mga bandido anumang oras. Malinaw, hindi siya naniniwala sa pagyayabang ni Alvin. Pero sa di malamang oras, natigilan siya. Si Conrad ay natigilan din. Si Nancy na nakahiga sa likod ni Alvin at mahigpit na nakahawak sa leeg ni Alvin ay takot na takot hanggang sa hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata ng interesadong tumingin sa unahan, nakita niya ang isang hindi malilimutang eksena. Swoosh! 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 Ang 8 bandido na sumulpot ay biglang huminto sa himpapawid, at sila ay nagsiwalat ng mga nakatutuwang ekspresyon na parang biglang nawala ang kanilang target. Kasunod nito, lahat sila ay natarante at nagsimulang umatake sa kanilang mga dating kasamahan, at ang kanilang lumalakas na lakas na tila handang lumabas anumang sandali ay ganap na nailabas. Bang! 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 Ang kakilakilabot na lakas ay pamunit sa kalangitan at nagbunga ng isang alon ng mga tunog ng hangin na sumasabog sa tainga, at ang 3 ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage na mga bandido ay nagsanib puwersa upang patayin ang iba pang 5 sa kanilang mga kasama. Anong ginagawa niyong lahat? Ang leader ng bandido na hindi naapektuhan ng soul skill ni Alvin ay natigilan saglit nang makita niya ang eksenang ito, at pagkatapos ay dumidilim ang kanyang mukha habang umuungal siya ng may malungkot na boses. Gayunpaman, kasabay ng kanyang dagindong, ang 3 pang-6 na antas ng Void Interpretation Stage na mga bandido ay sabay-sabay na tumingin sa kanya at nagpahayag ng hangarin sa pagpatay sa kanilang mga mukha. 806 na po. Ano? Lahat kayo nag-iisip ng laban sa akin. Ang leader ng bandido sa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage ay may malungkot na ekspresyon habang nakatingin sa 3 nasasakupan sa harap niya. Ang 3 subordinate na ito ay hindi man lang nang ahas na gumawa ng ingay sa harap niya noong nakaraan, lalo pat pukawin ang layunin ng pagpatay sa kanya. Patayin! Ang 3 pang-6 na antas ng Void Interpretation Stage na mga bandido ay sumigaw ng paputok habang sila ay direktang gumawa ng isang hakbang laban sa pinuno ng bandido, at sila ay bumangga sa kanilang buong lakas sa sandaling sila ay gumawa ng isang hakbang at humampas ng diretso patungo sa mga mahahalagang punto ng leader ng bandido nang hindi nagpapakita ng kahit kay titing na awa. Nabaliw na ba kayong lahat?
Galit na sumigaw ang pinuno ng bandido, ngunit hindi naglunsad ng pag-atake, at iniwasan lamang niya ang pag-atake ng tatlong bandido habang sumisigaw ng paputok ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang tatlong bandido ay tila hindi nila siya narinig, at nagpatuloy sila sa pag-atake sa kanya. Sa huli, napagtanto ng pinuno ng bandido na may mali. Ngunit ang sunod-sunod na pag-atake ng tatlong bandidong ito ay naging dahilan upang hindi niya mailihis ang kanyang atensyon para mag-isip tungkol dito, kung kaya't maaari na lamang siyang umatake ng may galit at maglunsad ng isang pag-atake na tumakip sa langit at lupa upang balutin ang tatlong bandido. Ang lakas ng isang ikapitong antas ng Void Interpretation Stage martial artist ay nahayag ng buo. Kung ihahambing sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage, mayroong isang distansya ng bangin na may lakas ng ikapitong antas ng Void Interpretation Stage, at ito ay isang ganap na bagong lukso sa lakas. Maliban kung may espesyal na kakayahan ang martial artist sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage, kung hindi, ang martial artist ay magiging ganap na walang magawa bago ang isang martial artist ng ikapitong antas ng Void Interpretation Stage. Sa oras ng 10 paghinga, pinatay ng leader ng bandido ang lahat ng tatlo niyang nasasakupan sa galit. Pagkatapos niyang patayin ang mga ito, bumalik siya sa kanyang katinoan, at ang kanyang tingin ay bumaba kay Ken habang nagtanong siya sa mahinang boses. Anong ginawa mo sa kanila? Kagagaling lang ni Ken mula sa kanyang pagkagulat nang marinig niya ang mga salita ng pinuno ng bandido, at siya ay bahagyang natahimik ng ilang sandali. Ano ang ginawa niya? Sa simula hanggang sa huli, parang nakatayo lang siya sa gilid at nanunood ng palabas, di ba? Hindi nagtagal, huminga ng malalim ang pinuno ng bandido, at siya na nagpakalma sa kanyang damdamin ay naramdaman niyang bahagyang namamanhid ang anit niya nang maalala niya ang eksena noon. Ililibre ko kayong lahat ngayon. Pagkatapos niyang umungol ng malamig, pinanatili ng pinuno ng bandido ang poster na naging dahilan upang hindi siya matalo sa iba sa tindig habang siya ay kumikislap upang mag-transform sa isang kidlat, at balak niyang lisanin ang lugar na ito. Napansin niya ang aura ng panganib sa 4 na tao. Dahil dumating ka, kaya huwag kang umalis. Isang matandang boses ang tila umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Kasunod nito, lumitaw ang isang figure mula sa manipis na hangin sa paraan ng pinuno ng bandido. Si Kenny yon. Agad na namutla ang ekspresyon ng pinuno ng bandido nang makita niya ang isang figure na tila multo sa harapan niya at maging siya ay hindi niya naabutan ang figurang ito, at sinabi niya sa gulat, Ikaw ay isang dalubhasa sa Void Transformation Stage. Hindi sinagot ni Ken ang pinuno ng bandido, at tumingin siya sa pinuno ng bandido na may kalmadong ekspresyon at titig na walang anumang emosyon. Senior, iligtas mo ako. Senior, iligtas mo ako. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin nina Alvin, Nancy, at Conrad, ang bandidong pinuno, isang marangal na martial artist sa ikapitong antas ng Void Interpretation Stage ay talagang lumuhad sa harap ni Ken at walang tigil na humingi ng awa. Ang isang kwalipikadong martial artist ay dapat na hindi sumusuko at matatag na karakter at hindi natatakot sa kamatayan. Ang isang duwag na tao na takot sa kamatayan tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging isang martial artist. Nanlamig ang mukha ni Ken. Sa pagtaas ng kanyang kamay, bumalot ang malalawak na apoy upang bumalot sa katawan ng leader ng bandido at agad siyang sinunog sa abo. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng leader ng bandido na magpakawala ng matinis na sigaw. Gaano kakilay-kilabot? Si Nancy na nakahiga sa likod ni Alvin ay nagsalita na may nakatulala na ekspresyon. Ikapitong antas ng Void Transformation Stage. Kahit na nagpipigil ang matanda sa pag-atake niya, napansin pa rin ni Alvin ang isang pahiwatig mula sa kanyang origin energy na pinagsama sa Advanced Fire Concept. Kung tutuusin, sumanib siya sa mga panghabang buhay na alaala ng Rebirth Martial Emperor. Kahit na pansamantalang hindi niya nagamit ang kanyang espiritual na lakas para tuklasin ang cultivation ng matanda, kaya pa rin niyang mapansin ang ilang bagay gamit ang kanyang mga mata. Sa lakas ni Elder Ken, malamang na hindi mababa ang kanyang katayuan sa Woodpeak. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Samantala, kumislap ang mga mata ni Alvin nang lumitaw ang isang figure sa kanyang harapan, at si Ken mismo ang pumatay sa leader ng bandido bago lumapit sa kanya nang may nagbabagang tingin.
Kuya Ken. Hindi mapalagay si Alvin at bahagyang napahiya nang tinitigan siya ng ganito ni Ken. Gumamit ka ng isang kakayahan na katulad ng isang ilusyon na kaharian ng harapin ang 8 bandido kanina. Sa wakas, nagsalita si Ken at nagtanong na may bahagyang pagtataka. Hindi ito katulad. Ang pinaandar ko kanina ay isang illusory realm ability. Nagsalita ng totoo si Alvin. Wala akong naramdamang aura o pagbabago-bago ng mga inscription. Sa madaling salita, ginamit mo ang sarili mong espiritual na lakas para magsagawa ng kakayahang katulad ng isang kasanayan sa kaluluwa at bumuo ng isang ilusyon na kaharian. Bahagyang bumilis ang paghinga ni Ken. Oo. Tumanggaw si Alvin, at hindi niya ito maitatanggi. Hindi ka magiging isang demonyo, di ba? Pinalaki ni Ken si Alvin mula sa itaas hanggang sa ibaba habang nagtatanong siya ng may pagdududa. Agad na natahimik si Alvin nang marinig niya ito. Hindi ito gagawin. Kailangan kong i-verify ito. Biglang nagsalita si Ken. Paano? Natigilan si Alvin. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Ken si Alvin ng may masamang hangarin habang inilalabas niya ang isang sinaunang tansong salamin na umaagos ng mga hibla ng mahinang umaagos na mga ilaw. Demon Revelation Mirror. Si Alvin ay ganap na hindi nakaimik nang makita niya ang bagay sa kamay ni Ken. Senior. May kailangan ba nito? Ang Demon Revelation Mirror ay hindi bihira sa Cloud Continent. Ang sinumang grade 3 weapons craftsman o mas mataas ay may kakayahang pinuhin ito hanggat taglay nila ang mga materyales. Ang Demon Revelation Mirror ay hindi isang espiritong sandata at mayroon lamang isang function, at ito ay upang i-verify kung ang isang tao ay isang demon na nagkaroon ng anyong tao. Hanggat ito ay isang tao na isang demonyo, na nagkatawang tao, kapag sila ay naaninag sa ibabaw ng salamin na ito, hindi nito makikita ang kanilang anyo ng tao kundi ang kanilang tunay na anyo sa halip. Tingnan ko kung isa kang demonyo, na nagkatawang tao o hindi, little freak. Itinaas ni Ken ang Demon Revelation Mirror at itinutok ito kay Alvin bago tumingin sa ibabaw ng salamin. Hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag nang makitang si Alvin pa rin ang lumitaw sa ibabaw ng salamin. Ngayon, maaari niyang ganap na tiyak na si Alvin ay isang purong tao at hindi isang demon. Hindi ka isang demonyo, kaya paano mo magagawa ang kakayahan ng espiritual na lakas na katulad ng isang kasanayan sa kaluluwa? Kahit na kinumpirma niya na si Alvin ay hindi isang demonyo, hindi pa rin maiwasan ni Ken na magtanong. Ayon sa kanyang kaalaman, maliban kung ang isang taong martial artist ay nasa martial emperor stage, kung hindi, magiging ganap na imposibleng gamitin ang spiritual force laban sa mga kaaway ng isang tao, ngunit si Alvin ay lumaban sa kumbensyong ito. Senior, hindi mo sana narinig ang variants, di ba? Nanliit ang mga mata ni Alvin habang sinasadya niyang iligaw si Ken. Variant. Si Ken ay lubos na natakot nang marinig niya si Alvin. Bilang isang elder ng 5-element sect, paanong hindi niya malalaman ang pagkakaroon ng variants? Ang mga variant ay mga buhay na ipinanganak sa pamamagitan ng pagsasama ng tao at demonyo. Sila ay alinman sa karaniwan o nagtataglay ng pambihirang likas na talento, at ang huli ay nagtataglay pa ng mga natatanging katutubong kakayahang. Gayunpaman, ang mga variant ay maaaring ituring na bihira sa buong Cloud Continent, at ilang nangungunang first-rate na kapangyarihan lang ang may mga variant na umiiral sa kanilang mga sekta. Ang 5-element sect ay maaaring ituring na isang overlord sa silangang bahagi ng Hilagang Disyerto, ngunit ito ay isang third-rate na sekta lamang sa buong Cloud Continent, at hindi ito dapat banggitin. Kaya hindi niya lubos na inisip si Alvin bilang variant sa simula dahil hindi siya naglakas loob na mag-isip sa ganoong paraan. Ikaw. Tumingin si Ken kay Alvin at bahagyang hindi makapagsalita ng malinaw, at ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na pananabik. Isang variant. Naka-encounter talaga ako ng variant ng legend. Bukod dito, ang variant na ito ay malapit nang sumali sa aking 5-element sect at maging isang disipulo ng aking Woodpeak.
Sa ilalim ng mga nakatutuwang tingin nina Alvin, Nancy, at Conrad, humagalpak ng tawa si Ken sa langit ng walang kaunting dahilan, at ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa malayo. Narinig ni Alvin ang kaligayahan mula sa pagtawa ni Ken, at natural niyang nahulaan kung bakit magiging masaya si Ken. Sa wakas, pinigilan ni Ken ang kanyang pagtawa. Ngayon si Ken ay walang pagdududa sa kanyang puso sa kakayahan na naisakatuparan ni Alvin kanina. Likas na kakayahan. Kuya Alvin, ano ang variant? Bakit excited si Elder Ken matapos itong marinig? Nakahiga si Nancy sa likod ni Alvin at nagtanong. Ang variant ay isang uri ng hindi pangkaraniwang pag-iral. Maiintindihan mo sila bilang pag-iral na hindi mailalarawan sa kumbensyon. Nakangiting paliwanag ni Alvin. Tumanggaw si Nancy nang hindi lubos na nauunawaan ang sinabi ni Alvin. Tara na. Pagkatapos ng kaway ng malalakas na halakhak kanina, tila tuluyan nang napawi ni Ken ang kalungkutan na naramdaman niya kanina, at tila naglalabas siya ng saya. Alvin, salamat. Biglang dumating si Conrad sa tabi ni Alvin at nagpasalamat kay Alvin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano ang pinasasalamatan mo sa akin? Natigilan si Alvin. Salamat sa pagpapasaya kay Master. Napabuntong hininga si Conrad. Simula noong araw na ako ay naging disipulo ni Master, malaki ang pag-asa niya sa akin dahil sa sitwasyon ng Woodpeak noong mga oras na iyon. Kahit wala siyang sinasabi hanggang ngayon, alam kong bigo siya. Conrad, may hindi ko maintindihan. Sumimangot si Alvin. Tumingin si Conrad kay Alvin na may naguguluhang ekspresyon at nagtanong. Ano? Patuloy kong nararamdaman na si Elder Ken ay tila may kakaibang pakiramdam sa Woodpeak. Ang kanyang pag-aalala sa Woodpeak ay ganap na hindi katulad ng pag-aalala na dapat magkaroon ng isang Woodpeak Elder. Sinabi ni Alvin sa mahinang boses, kung ibang tao iyon, baka isipin ng tao na si Elder Ken ay ang Peak Master ng Woodpeak at hindi isang Elder. Napansin mo? Bahagyang nagulat si Conrad nang marinig niya si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, sa totoo lang, hindi ito sikreto. Si Master ang kinakapatid na anak ng huling Peak Master ng Woodpeak, at lumaki siya sa Woodpeak, na naging dahilan upang ganap niyang kunin ang Woodpeak bilang kanyang tahanan. Para sa kanya, ang pagbaba ng Woodpeak ay katulad ng pagbaba ng kanyang tahanan. Tumawa ng mapait si Conrad. Kaya ganyan. Biglang naunawaan si Alvin. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong relasyon si Elder Ken sa Woodpeak, at dahil ganito ito, tila naayos ang lahat. Sa takip silim, nakita ni Alvin ang isang lungsod na matatagpuan sa kapatagan sa ibaba, at ito ay parang isang colossus sa isang berde at kaakit-akit na ilusyon na kaharian. Iyon ay Settlement City, sabi ni Conrad. Ma'am. Tumanggaw si Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa lungsod sa unahan. Kahit na ang Settlement City ay mas mababa kaysa sa Ancient Desert City, ngunit hindi ito mas maliit kaysa sa capitals ng Darkan Dynasty at Darming Dynasty. Sinundan ng tatlong grupo ni Alvin si Ken upang makapasok sa lungsod, at mabilis silang naglakad papunta sa isang malawak na estate. Kuya Ken. Saan man dumaan si Elder Ken, ang mga taong abala sa paligid ng estate ay yumuyuko ng may paggalang sa kanya. 861. Sa kailaliman ng estate na ito isang standalone practice grounds, at sa magkabilang panig nito ay nakatayo ang isang buong hanay ng mga pavilion. Bang! 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 Sa ilalim ng pamumuno ni Ken, papalapit pa lang si Alvin sa practice ground nang marinig niya ang isang alon ng napakalaking putok na parang kulog na umaalingaw-ngaw mula sa loob. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niya ang dalawang binata na nasa edad 35 na nag-sparring sa isa't isa. Pareho silang magkatugma, at mahirap magdesisyon ng mananalo. 2 second level void interpretation stage martial artists. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alvin habang itinoon niya ang kanyang tingin sa dalawang binata sa di kalayuan, at ang kanyang espiritual na lakas ay nagunat sa unang posibleng sandali upang makita ang kanilang mga kultibasyon. Sila yung dalawang void interpretation stage na disciples na ni-recruit ng Woodpeak natin lately. Sinabi ni Ken kay Alvin, ikaw ang pangatlo. Okay.
Tumango si Alvin. Sa totoo lang, kahit na walang sinabi si Ken, halos nahulaan niya ang pagkakakilanlan ng 2 taong iyon. Ken. Sa sandaling ito, isang matanda na figure ang lumabas mula sa isang pavilion sa gilid ng practice ground, at tila ito ay naging isang bulk zone ng hangin na dumating bago si Alvin at ang iba pa. Isa itong armadong matandang lalaki. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang sa maliwanag na mga ilaw habang siya ay bahagyang naglalabas ng isang hindi maarok na aura, at siya ay malinaw na isang pag-iral na may pambihirang lakas. Isa pang eksperto sa void transformation stage. Tumaas ang kilay ni Alvin at nabigla sa kanyang puso. Senior Kuya. Magalang na yumuko si Ken nang kaharap ang isang armadong matandang ito, at hindi siya nang ahas na maging walang galang. Marshal Uncle. Yumuko si Conrad kasama si Ken. Kamusta ang mga resulta mo ngayon? Tanong ng isang armadong matanda na may bahagyang pananabik. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya pinalampas ang tingin sa kalapit na Alvin at Nancy. Marahil, sa kanyang pag-aalala, imposible para sa 2 taong ito na matupad ang mga kinakailangan ng 5 elementong sekta kapag nagre-recruit ng mga disipulo sa malayong lugar sa pagkakataong ito. Kahit na 2 lang ang kinakailangan ng ang 5-element sect ay nag-recruit ng mga disipulo sa pagkakataong ito, ang 2 kinakailangan na ito ay walang halaga kung sila ay magkahiwalay at may mga pulutong ng mga tao na maaaring masiyahan ito. Gayunpaman, kapag pinagsama-sama, maaari itong ituring na malupit. Mas mababa sa edad na 40. Isang martial artist sa void interpretation stage. Kahit na ito ay nasa loob ng 5-element sect, mayroon lamang humigit kumulang 100 disipulo sa void interpretation stage na mas mababa sa edad na 40, at kahit na ito ay nahahati ng pantay sa 5 peak, bawat peak ay may 20th tao lamang. Senior brother, siya si Alvin, at ni-recruit ko siya para sa Woodpeak. Bukod dyan, itong batang babae sa tabi niya ay magiging alagad din ng Woodpeak natin sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Ken habang ipinakilala niya sina Alvin at Nancy sa isang armadong matandang lalaki. Sila. Nakasimangot ang isang armadong matandang lalaki habang sinusukat niya sina Alvin at Nancy mula sa itaas hanggang sa ibaba, at naisip niya na kinuha sila ni Ken sa Woodpeak dahil ang kanilang likas na talento ay mahusay. Marshal Uncle, huwag mong maliitin si kapatid na Alvin dahil lang sa kanyang edad. Sa kanyang lakas, sapat na upang talunin ang magkasanib na puwersa ng 2 junior brothers na iyon sa isang galaw. Nagsalita si Conrad habang nakatingin sa 2 binata na katatapos lang mag-away, at ang kanyang mga salita ay sinadyang binibigkas ng malakas at malinaw na pumasok sa kanilang mga tainga. Gaya ng inaasahan, sa sandaling matapos magsalita si Conrad, lumakad ang 2 binata na may malungkot na ekspresyon. Ang isang armadong matandang lalaki ay sumulyap kay Alvin nang may pagtataka nang marinig niya si Conrad, ngunit hindi na siya nagsalita pa at sa halip ay hinintay ang pagdating ng 2 binata ng may interes. Senior Kuya Chen, alam naming mas mababa kami sa iyo, pero hindi mo kami mapahiya ng ganito. Ang 2 disipulo na kakapasok lang sa 5-element sect hindi pa nagtagal ay lumakad, at tumingin sila kay Alvin na may madilim na ekspresyon. Kaya niyang talunin ang pinagsamang puwersa natin sa isang galaw. Siya. Sa anong batayan? Ang 2 disipulo ng Woodpeak ay labis na galit habang tinitingnan nila si Alvin na may mapanuksong mga ekspresyon. Di hamak na mas mabigat ang Kuya Darfield ko kaysa sa inyong 2. Ngumuso si Nancy at nagsalita ng hindi nagpipigil kahit kay Titing. Kailangan nating subukan bago natin malaman kung mas mabigat ba siya kaysa sa ating 2. Mga matatanda, ano ang iniisip ninyong 2? Nang matapos magsalita ang isa sa mga disipulo ng Woodpeak, ginamit niya ang isang humihiling na tingin upang tingnan si Ken at ang isang armadong matandang lalaki, at nang makita niyang bahagyang tumango ang 2 matandang lalaki, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kasunod nito, tumingin siya kay Alvin at Nishan. Anak, hindi na kailangang magsanib puwersa tayong 2. Basta ako lang ay sapat na para talunin ka sa isang kamay. Ganun ba? Nagsimulang tumawa ng walang pakialam si Alvin.
Naunawaan niya na si Conrad ang nag-udyok sa bagay na ito at tahimik na inaprubahan ni Ken ang bagay na ito nang walang pag-aalinlangan dahil gusto nilang payagan ang isang armadong matanda na masaksihan ang kanyang lakas. Kaya nakipagtulungan siya sa kanila. Magsalita ka pagkatapos mong talunin ang Kuya Darfield ko. Kung hindi, nagyayabang ka lang. Napaharap si Nancy sa disipulo ng Woodpeak na nag-udyok kay Alvin, at nagsalita siya ng parang bata. Maliit na babae, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung paano ko ginagamit ang isang kamay. Nagpakita ng masamang ngiti ang Woodpeak na disipolo habang itinaas niya ang kanyang kamay at nagsalita. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang maramdaman niya ang isang malawak na enerhiya na umaatake sa kanyang mukha, at hindi pa siya nakareact sa nangyari nang ang malawak na enerhiya ay bumaba na sa kanya. Bang! Sa susunod na sandali, nakaramdam siya ng matinding sakit sa harap ng kanyang dibdib, na naging sanhi ng pag-ikot ng kanyang vital energy at dugo, at ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas tulad ng isang palaso na umalis sa busog at bumulusok ng husto sa lupa pagkatapos lumipad ng malayo. Mabuti. Ang mga mata ng isang armadong matandang lalaki ay nagbuga ng maliwanag na liwanag habang nakatitig kay Alvin habang si Alvin ay tumama ng napakabilis kanina na kahit siya ay hindi maiwasang magulat. Little fellow, malamang mas malakas ang iyong lakas kaysa kay Conrad, di ba? It's all right. I can blast him flying with a single strike. Nagsalita si Alvin nang walang pakialam. Naalala pa niya na si Conrad ang sinadyang bumulong sa kanya kanina, kaya nang sagutin niya ang isang armadong matanda ngayon, hindi siya nagpigil kahit kay titing. Ang isang armadong matandang lalaki ay natigilan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Conrad. Nang makita niyang tumango si Conrad na may mapait na ngiti, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Mabuti, mabuti. Senior brother, ipapaubaya ko sa iyo si Alvin. Bukod pa riyan, nangako na ako kay Alvin na papayagan ko itong batang babae na sumali sa Woodpeak natin. Magalang na nagsalita si Ken sa isang armadong matandang lalaki bago nagpaalam kina Alvin at Nancy, at pagkatapos ay umalis siya kasama si Conrad. Ang buong galaw niya ay makinis na parang umaagos na tubig at sobrang natural. Ikaw ay tinatawag na Alvin. Ang isang armadong matandang lalaki ay tumingin kay Alvin at nagtanong, at ganap niyang hindi minamaliit si Alvin tulad ng ginawa niya noon. Elder, anong pangalan mo? Tumango si Alvin. You can call me Elder Yang. Let's go. I'll arrange a place for the both of you to stay. Ang isang armadong matandang lalaki ay mainit na dinala sina Alvin at Nancy patungo sa hilera ng mga pavilion sa gilid ng practice ground at nagayos ng tirahan para sa kanila. Hindi ka man lang nakapag-react sa pag-atake niya kanina. Sinuportahan ng isa pang disipulo ng Woodpeak ang isa pang disipulo na madaling pinalipad ni Alvin at nagtanong ng may pagtataka. Oo. Ang huli ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay tumayo, at bukod sa isang mapait na ngiti, baka sa kanyang mukha ang pagkaseryoso. Kailangan nating iulat kay Elder Tang sa lalong madaling panahon na ang batang eksperto ay lumitaw sa Woodpeak. Nagtamo ka ng pinsala, kaya bumalik ka muna at magpahinga. Personal kong aabisuhan si Elder Tang tungkol sa bagay na ito. Hindi ko talaga akalain na ang isang peak na kasing hina ng Woodpeak ay makakahanap pa rin ng napakahusay na batang eksperto. Huminga ng malalim ang una at nagkaroon ng sobrang seryosong ekspresyon. Sige. Kasunod nito, ang nasugatan na disipulong Woodpeak ay bumalik sa pavilion na tinitirhan niya upang magpahinga, samantalang, ang isa pang disipulo ng Woodpeak ay lumabas at umalis sa lugar ng operasyon ng Woodpeak sa Settlement City. Ang lahat ng ito ay napansin ng isang armadong matandang lalaki, at malamig siyang umungol. Sure enough, ito ay tulad ng inaasahan ko. Elder Tang. Medyo malayo na ang Earth Peak. Nang matapos siyang bumulong sa sarili, ang mga mata ng matanda ay nagbuga ng dalawang sinag ng malamig na ilaw, at ang kanyang damit ay lumipad ng walang hangin habang ang isang malawak at walang hangganang aura ay naglalabas mula sa kanyang katawan. Kawili-wili. Nakatayo si Alvin sa balkonahe ng pavilion habang nakatingin sa isang armadong matandang bumaba mula sa langit, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Napansin din niya ang galaw ng dalawang disipulong iyon ng Woodpeak.
Pero hindi niya akalain na especially iya pala silang dalawa. Kung alam ni Elder Ken na ang dalawang disipulong woodpeak na natagpuan niya ay mga especially iya, iniisip ko kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya. Hindi alam, isang malalim na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Kung tungkol sa pinanggalingan ng dalawang especially iya na iyon, napakadali niyang nahulaan na sila ay tiyak na mula sa water peak, fire peak, o earth peak ng 5-element sect. Ito ay nagiging mas at mas kawili-wili. Matapos umiling si Alvin at ngumiti, bumalik siya sa kanyang silid upang mag-cultivate habang iniintindi ang konsepto. Sa kabilang panig ng Settlement City, isang mabilis na figure ang lumipad sa dingding ng isang napakalaking estate, at nakarating ito sa kailaliman ng estate pagkaraan ng ilang sandali bago tuluyang huminto sa isang likurang hardin na puno ng mga bulaklak at halaman. May isang pergola sa likurang hardin, at isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob nito habang naglalaro ng Go. Hawak ng kaliwang kamay ng matanda ang mga puting piraso habang ang kanan naman ay hawak ang mga itim na piraso, at nilalaro niya ang kanyang sarili sa sobrang tuwa. Kuya Tang. Nagpakitang tao ang hindi inaasahang bisita at nakarating sa pergola bago magalang na yumuko sa matanda. Tila hindi man lang nagulat ang matanda sa biglaang pagsulpot ng tao, at nagpatuloy siya sa paglalaro habang nagtatanong na walang pakialam. May sitwasyon ba? Oo. Sumagot ang tao bago niya sinabi, nagdala si Ken ng isang tao ngayon. Oh. Nakahanap talaga si Ken ng Void Interpretation Stage martial artist below the age of 40 from outside. Bahagyang nagulat ang matanda, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro, at ang kanyang kalooban ay tila hindi nagbabago kahit kaunti. Oo. Ang taong iyon ay isang binata na mukhang nasa edad na halos 25 taong gulang. Sabay ulit na sagot ng lalaki bago nagsalita sa seryosong tono. 25 taong gulang. Sa wakas ay ibinaba ng matanda ang mga piraso sa kanyang kamay at tumingin sa taong dumating, at nagtanong siya ng may malalim na boses. Sigurado ka bang isa siyang Void Interpretation Stage martial artist? Kahit sa Gold Peak ng 5-element sect natin, ang isang Void Interpretation Stage na martial artist sa edad na 25 ay isang henyo sa martial daw na mahirap makuha sa loob ng 100 taon. Tumango ang taong dumating kanina bago nagsalita na may bahagyang takot. Si Chakno ay gumawa ng isang hakbang laban sa kanya ngunit hindi nakapag-react bago siya sabog na lumipad. Bukod doon, sinabi ni Conrad na ang kanyang lakas ay mas mababa sa kanya. Ano? Sa wakas, nabalot ng gulat ang ekspresyon ng matanda nang bigla itong tumayo, at tinitigin ang nasa harapan niya ng mabangis na tingin. Inawi niya si Conrad. Hindi. Umiling ang tao at sinabi habang nakahinga ng maluwag ang matanda, ngunit nang sabihin niya kay Lanzo, na pinasabog niya si Conrad sa isang hampas, ang ekspresyon ni Conrad ay parang totoo. Pinasabog niya si Conrad na lumilipad sa isang strike. Nag-construct ang mga pupils ng matanda habang siya ay bumubulong. Kung gayon, hindi ba't ang kanyang lakas ay nasa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage o higit pa? Sigurado ka bang mukha siyang binata sa edad na 25? 862. Ikalimang antas ng Void Interpretation Stage sa edad na 25. Sa libo-libong taon ng kasaysayan ng ating 5 elementong sekta, ang halimaw na tulad nito ay tila hindi kailanman lumitaw, tama. Mukhang nasa edad 25 pa lang siya. Pero kung karaniwang papansinin niya ang pag-aalaga sa kanyang hitsura at kasama ang pagiging Void Interpretation Stage na martial artist niya, nasa 30 siguro ang totoong edad niya. Nagpatuloy ang taong dumating bago ang matanda. Sa nakababatang henerasyon ng ating 5 elementong sekta, ang isang pag-iral na nagtataglay ng isang paglilinang sa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage habang nasa edad na 30 ay maaari pa ring ituring na nasa tuktok. Ang mga mata ng matanda ay kumislap sa isang maliwanag na liwanag habang ang isang tipak ng isang masamang ngiti ay bumalot sa mga sulok ng kanyang bibig. Ken, hindi ko talaga akalain na bumiyahe ka lang at nakahanap ng isang alagad na may napakagandang likas na talento para sa iyong woodpeak. Ngunit sa kasamaang palad, tiyak na makukuha mo ang mga benepisyo ng ating earth peak. Napatingin ang matanda sa taong kara-rating lang at nagutos.
Puntahan mo ng pribado ang taong iyon at sabihin na hanggat handa siyang sumali sa ating Earth Pick, bibigyan siya ng Earth Pick ng isang Grade 2 Spirit Weapon at isang 7th level Concept Fragment na angkop sa kanya. Grade 2 Spirit Weapon. 7th level Concept Fragment. Hindi napigilan ng mga mag-aaral ng tao na magsikip nang marinig niya ang matanda, at nagtanong siya na may bahagyang pagtataka. Elder Tang, sulit ba ito? Oo naman. Isang matingkad na liwanag ang sumilay sa mga mata ng matanda, at siya ay bumulong sa mahinang boses na siya lamang ang nakakarating dito. Ang halaga ng isang batang eksperto na tulad nito ay maaaring lumikha sa lugar na iyon ay hindi lamang ito kaunti. Sige na. Kinawayan ng matanda ang kanyang kamay para paalisan ang taong dumating. Naka-cross-legged si Alvin sa kama sa maluwag na silid, at nagpakawala siya ng mahabang hininga. Napanatili ng aking espiritual na lakas ang sarili sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage mula pa noong una, at hindi pa rin ito nagbabago kahit kaunti hanggang ngayon. Mukhang ito ang 100% side effect na naiwan ng lakas na ipinagkaloob sa akin ng Devil Seal Tablet. Tumawa ng mapait si Alvin. Kahit na nakita na niya ito kanina, nang maranasan niya ang pakikipaglaban sa bandido ngayon, hindi niya maiwasang simulan muli ang kanyang espiritual na lakas. Kung ang kanyang espiritual na puwersa ay nasa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage nang makatagpo niya ang grupo ng mga bandido ngayon, kung gayon ay lubos niyang hindi hihilingin si Ken na kumilos, dahil siya lamang ay sapat na upang ganap na lipulin sila. Kahit na ang Devil Seal Tablet ay may kakayahang magbigay ng lakas upang patayin ang mga eksperto sa Void Transformation Stage sa akin, gayunpaman, ang side effect na naiwan nito ay malaki. Isang beses lang naging dahilan para mahirap kontrolin ang mood ko at madali akong hindi mapakali. Bukod doon, pinigilan pa nito ang pagsulong ng spiritual force ko. Sa pagtaas ng kanyang kamay, binawi ni Alvin ang Devil Seal Tablet at tiningnan ito habang umuungol siya sa mahinang boses. Ano ka ba talaga? Kahit na iniligtas mo ang buhay ko, marami kang inagaw sa akin. Kahit na ayaw niyang aminin ito, kailangan itong aminin ni Alvin. Kung wala siyang lakas ng Devil Seal Tablet na bumulwak sa kanyang katawan, lubos na imposible para sa kanya na makaligtas sa pagkubkob ng 6 na matatanda ng Skywolf Fort. Kung ikukumpara sa kanyang sariling buhay, hindi mahalaga kung ang kanyang kalooban ay madaling mag-iba-iba o ang kanyang espiritual na lakas ay nagiging stagnant, lahat sila ay tila walang halaga. Sa katimugang lugar ng Hilagang Disyerto, ang Ancient Desert City. Whoosh! Whoosh! Dalawang magagandang figure ang halos sabay-sabay na lumitaw sa langit, at tumingin sila sa ilalim ng lungsod sa ilalim ng kanilang mga paa. Ito ay dalawang dalaga, ang isa ay nakasuot ng dilaw na damit, ang isa naman ay nakasuot ng berdeng damit. Si Nympha at Lucy ang nagmula sa Darkan Dynasty. Nympha, ito ang Ancient Desert City. Curious na pinalaki ni Lucy ang lungsod sa ilalim niya habang tinanong niya si Nympha. Ito ay... Tumanggaw si Nympha, at pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata habang siya ay bumulusok pababa. Let's go! We'll go as people kung saan ginanap ang martial competition of the 10 dynasties. Nympha, hintayin mo ako. Nang makita niyang nawala si Nympha na parang usok, bahagyang tinapakan ni Lucy ang kanyang matikas na binti bago nagmamadaling sumunod kay Nympha. Pagkatapos nilang pumasok sa isang restaurant, umupo sina Nympha at Lucy bago tinawag ang attendant. Alam mo ba ang tungkol sa martial competition ng 10 dynasties? Tanong ni Nympha. Siyempre gusto ko. Nagmamadaling tumango ang attendant, at pagkatapos ay sinabi niya, Young miss, kara-rating mo lang sa ating Ancient Desert City, tama? Oo. Tumango si Nympha. No wonder. Ngunit, young miss, kung dumating ka para sa martial competition ng 10 dynasties, kung gayon natatakot ako na huli ka. Natapos ito mahigit 1 buwan na ang nakalipas, ngumiti ang attendant. Ngunit, young miss, kahit dumating ka sa oras, hindi mo ito mapapanood ng sarili mong mga mata at maghihintay lamang ng balita mula sa labas. Bakit? Nakakunot ang noo ni Nympha habang nagtatanong. Dahil ang martial competition ng 10 dynasties ay ginanap ng Skywolf Fort at ginanap sa Outer Fort, kaya pinagbawalan ang sinumang tagalabas na manood. Nagpatuloy ang attendant.
Sa oras na iyon, kahit na maraming mga tao ang dumating upang sumali sa kasiyahan, ngunit lahat sila ay nanatili sa labas at naghihintay ng balita. Skywolf Fort. Natigilan si Lucy, at pagkatapos ay tinanong niya ang attendant. Anong relasyon nitong Skywolf Fort at sa Skydog Fort? Bakit magkatulad ang mga pangalan nila? Skydog Fort. Natigilan ang attendant. Ano yun? Wala bang Skydog Fort ang ancient desert city mo? Tanong ni Lucy na may natatarantang ekspresyon habang naaalala niya na ito ang sinabi ni Nympha sa kanya. Lucy, nagkakamali ka. Ang Skydog Fort na sinabi ko ay ang Skywolf Fort na sinabi niya. Hindi ko talaga akalain na ang martial competition ng 10 Dynasties ay hawak talaga ng Skydog Fort. Sinabi ni Nympha kay Lucy, umalis na tayo. Tatanungin natin ang Skydog Fort kung alam nila kung saan nagpunta si Kuya Alvin pagkatapos ng martial competition ng 10 Dynasties. Sabay-sabay na tumayo ang dalawang dalaga at lumabas ng restaurant. Skydog Fort. Naging malungkot ang ekspresyon ng attendant simula pa noong narinig niyang tinawag ni Nympha ang Skywolf Fort bilang Skydog Fort. Mayroon talagang isang tao sa ancient desert city na nangahas na tugunan ng Skywolf Fort ng ganito. Ayaw na ba niyang mabuhay? Hindi maiwasan ng attendant na matigilan nang matapos magsalita si Nympha. Martial competition ng 10 Dynasties. Kuya Alvin. Alvin. Agad namang nagningning ang mga mata ng attendant. Hindi kaya ang Kuya Alvin na binanggit niya ay si Alvin na nakakuha ng una sa martial competition ng 10 Dynasties. Ang assailant na pumatay sa panganay na apo ng aming clan, si Young Master Hans. Itong restaurant na pinagtatrabahuan niya ngayon ay isang negosyo sa ilalim ng Drake Clan. Sa Drake Clan, siya ay isang maliit na tao sa hangganan na may mababang katayuan, ngunit hindi ito kumakatawa na handa siyang maging mababang magpakailanman. May puso siyang gustong umangat sa mundo. Dahil dito, binigyang pansin niya ang maraming bagay sa Drake Clan para lamang sa paghihintay ng pagkakataong ibalik ang kanyang kapalaran. Malinaw niyang alam ang insidente ng pagpatay kay Young Master Hans ng Drake Clan mahigit isang buwan na ang nakalipas. Ang Young Master ng Drake Clan na si Hans ay pinatay ng isang binata na tinatawag na Alvin. Kasabay nito, si Alvin ay isang batang eksperto na nakakuha ng unang pwesto sa martial competition ng 10 Dynasties, at umalis siya kasama ang mga miyembro ng Blade Sect pagkatapos ng martial competition. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng isang taong nakakakilala kay Alvin ngayon. Higit pa rito, tila ito ay isang tao na nagkaroon ng napakatalik na relasyon kay Alvin. Malabo niyang napagtanto na dumating na ang kanyang pagkakataon. Babaliktarin ko ang kapalaran ko. Habang sumisigaw siya sa kanyang puso, hinabol ng attendant sina Nympha at Hans Lucy na kalalabas lang mula sa inn. Young Mrs., ang taong gusto mong hanapin ay tinatawag na Alvin. Alvin. Ang mga salita ng attendant ay naging dahilan upang huminto si Nympha sa paggalaw at lumingon, at pagkatapos ay nagtanong siya na may kumikinang na mga mata. Attendant, kilala mo ang Kuya Alvin ko? Oo naman. Nakangiting sabi ng attendant, Young Miss, to be frank, this restaurant before you belongs to the Drake Clan. Ang Drake Clan. Kumunat ang noo ng magagandang kilay ni Nympha. Anong kinalaman niyan sa Kuya Alvin ko? Paano kung ang gustong hanapin ni Young Miss ay guest sa Drake Clan ngayon? Naningkit ang mga mata ng attendant habang nakangiting tanong. Si Kuya Alvin ay panauhin sa Drake Clan na sinabi mo. Bilis sabihin sa Young Miss kung nasaan ang Drake Clan na iyon. Tuwang-tuwang tanong ni Nympha. Young Misses, pwede ko bang malaman kung ano ang relasyon ninyong dalawa ni Young Master Alvin? Ayon sa aking kaalaman, simula nang makuha ni Young Master Alvin ang karangalan ng una sa martial competition, maraming tao ang gustong bumisita sa kanya, ngunit hindi lang siya nakakakita ng kahit sino. Bahagyang nahihirapang magsalita ang attendant. Natural na ginawa niya ito dahil gusto niyang maunawaan ang relasyon ng dalawang dalagang ito kay Alvin ng isang hakbang pa. Kung wala silang matalik na relasyon ni Alvin, kung gayon kahit na day niya sila sa Drake Clan, hindi siya makakakuha ng anumang benepisyo. Paano may kukumpara sa akin ang mga taong iyon? Pumunta ka ngayon sa Drake Clan at hanapin ang Kuya Alvin ko, sabihin sa kanya na naghihintay si Nympha dito para sa kanya.
Maniwala ka man o hindi, si Kuya Alvin ay haharap sa young miss na ito sa oras ng 10 paghinga. Agad na nagalit si Nympha nang marinig niya ang attendant. Ganap na kinumpirma ito ng attendant nang marinig niya si Nympha. Ang dilaw na nakadamit na kabataang babae sa kanyang harapan ay tiyak na nagtataglay ng pambihirang relasyon kay Alvin. Kung hindi, paano siya mangangahas na magyabang ng ganito? Young miss, pakalmayan ang iyong galit. Nag-aalala ako na baka may makagambala sa kapayapaan ni Young Master Alvin, kaya tinanong ko ito. Dahil ang Young Miss ay may pambihirang relasyon kay Young Master Alvin, kung gayon dadalhin kita sa Drake Clan para makita si Young Master Alvin ngayon din. Nagsalita ang attendant habang nangunguna sa daan. Young Misses, nandyan lang ang Drake Clan. Lucy, tara na. Hahanapin natin si Kuya Alvin. Tinawag ni Nympha si Lucy, at pagkatapos ay sinundan nilang dalawa ang attendant upang tumungo sa Drake Clan. Hindi nagtagal, dumating silang tatlo sa labas ng Drake Clan Estate. Ang ilang mga disipulo ng Drake Clan ay nagbantay sa labas ng pasukan ng Drake Clan Estate, at agad silang napakunot ng noo nang makita ang tatlong tao na naglalakad palapit sa kanila. Sa sandaling ito, isang voice transmission ang pumasok sa kanilang mga tainga, na naging sanhi ng kanilang nakasimangot na mga kilay. Huwag padalos-dalos at alerto ang kalaban. Ang dalawang kabataang babae sa likod ko ay ang mga nakababatang kapatid na babae ng salarin na pumatay kay Young Master Hans mahigit 1 buwan na ang nakalipas, si Alvin. Nilinlang ko sila sa pagsasabing si Alvin ay panauhin sa Drake Clan, kaya lahat kayo ay makipagtulungan sa akin. Kung hindi, kapag ang Patriarch ay magbibigay ng responsibilidad sa inyo. Ito ay natural na ang voice transmission ng attendant. Hoy! Ang dalawang Young Miss na ito ay ang mga nakababatang kapatid ni Young Master Alvin at pumunta sila kay Young Master Alvin, mabilis na iulat ang kanilang pagdating. Tumayo ang attendant sa pasukan ng Drake Clan Estate at itinaas ang kanyang dibdib bago nagsalita sa mga disipulo ng Drake Clan. Kaya ang mga nakababatang kapatid na babae ni Young Master Alvin, mabilis na pumasok. Ang mga disipulo ng Drake Clan na nakatanggap ng voice transmission ng attendant at binalaan niya ay hindi nang ahas na maging walang galang kahit kaunti, at isa sa kanila ay nagmamadaling tinanggap sina Nympha at Lucy sa Drake Clan Estate. Ipapaalam ko kay Young Master Alvin. Ang isa pang disipulo ay nag-iisang pumasok sa Drake Clan Estate, at mabilis siyang lumipad patungo sa tirahan ng Drake Clan's Patriarch, Leroy. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.